Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and family, Pastor Nael Tongka and family, Pastor Jerry Delagit and family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa family, Pastor Jun Jeronimo and family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marias family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome family, Nana Yole and family, Pastor Larry and Sister Glenda Puntillas, Carizo family, Brother Ronald Benaventura and family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Geran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocahan and Sister Nancy, Maulawen family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Ronaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Oladora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jules Pantigan family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and family, Sister Sarah Licardo and family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazare and family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Locson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Dumigiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aita Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Lucito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Sean Carlim, Sister Rosita, Enano family, Layag family, Brother Oscar Vitug, Brother Jose Panelo. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Piel, at sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo. At gayon din po sa lahat po na nakikibahagi sa gawain ito. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating panalanginan at patuloy din natin basahin ang banal na aklat. At ang aking pong ibabahagi sa inyo salita ng Panginoon ngayong gabi ay mababasa natin sa Roma chapter 12 sa verse 12. Ganito po ang sinasabi: mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin. Kaya nga po ang paksa natin ngayong gabi ay binigyan ko ng pamagat na
mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat ang una nga sabi ay mga galak sa pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa sa kahirapan, Diyos ng pag-asa sa mga karamdaman. At ang ating Diyos ay Diyos ng pag-asa sa mga pagsubok natin sa buhay. Sapagkat ang katangian po na ating Diyos, mahabagin, makapangyarihan, at tapat magpakailanman. Kaya nga po, ang sinabi ni Pablo ay mga galak sa pag-asa. Pangalawa, ang sabi po rito ay magmatiisin sa kapighatian. Sa panahong ito ay lahat po tayo siguro nakaranas ng kapighatian. At bakit sinabing magmatiisin sa kapighatian? Kasi po, hindi po tayo sanay magtiis sa mga kapighatian. Kaya itinuturo po sa atin, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban, maging matiisin tayo sa mga kapighatian. Maging matiisin tayo sa mga naranasan nating iba't ibang kahirapan sa buhay. Magmatiisin sa kapighatian. Ang sabi nga po sa Hebreo 10:36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. At isipin na lang po natin, yung palang ating pagtitiis sa kapighatian ay meron naman nakalaan ng Panginoon ng mga pangako. Kapagkat ang nagtitiis sa kapighatian, nagtitiwala sa mga pangako ng Panginoon. Ang nagtitiis sa kapighatian ay nararanasan na ang Diyos ay tapat magpakailanman. Kaya sabi nga rito, huwag natin itakwil, huwag nating alisin ang pagkakatiwala sapagkat tayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Meron nga po tayong mga kahirapan sa buhay, meron tayong pagtitiis. Ito po ay isa sa kalooban ng Panginoon na tayo ay kailangang magtiis. Sapagkat sa pagtitiis ay dito po nakikita ng Panginoon ang ating pagiging masunurin sa kanyang kalooban. Kaya nga ang sabi ay sapagkat tayo nangangailangan ng pagtitiis upang magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Alam po ba ninyo mga kapatid, sa bawat pagtitiis natin na atin inilalapit sa Panginoon ay mayroong pangako. Ibig sabihin, sa bawat pagtitiis natin ay mayroon siyang pangakong gantimpala. Halimbawa na lang po sa aking mga karamdaman. Nadami pong naging karamdaman ko po na may pagtitiis, nakita ko po na may pagpapala ang Panginoon. Pagpapalang spiritual, material, financial, lahat po yun ipinangako ng Panginoon. Kailangan natin magtiis upang tayo ay magsitanggap ng kanyang pangako. Kaya nga po, mga kapatid, ay ariin natin na itong mga pagtitiis na ito ay ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ay kailangan natin matiis upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. At tayo ay magsitanggap ng pangako. Kaya nga, magpatuloy po tayo sa paglilingkod, magpatuloy po tayo sa paglapit sa Panginoon. Magpatuloy po tayong angkinin ang kanyang mga pangako sapagkat ang Panginoon ay tapat magpakailanman. At ito po, mga kapatid, ang naranasan ko sa aking buhay, yung mga pangako ng Panginoon. Nagtiis po ako sa mga gawaing paglilingkod. Nagtiis po ako sa mga karamdaman na aking naranasan. Nagtiis po ako na dumarating kami sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero naranasan ko mga kapatid ang mga pangako ng Panginoon. Pangako na may gantimpalang kapayapaan. Pangako may gantimpalang kagalakan. Pangako na may gantimpala spiritual, material,
pinansyal, sapagkat yan ang pangako ng Panginoon. Tatanggapin natin ang kanyang mga pangako. Kaya nga po, ang pangatlo ay sabi dito, magmatyagain sa pananalangin. Ito rin po ang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Magmatyagain tayo sa pananalangin. Alam niyo mga kapatid, napakasarap po nung tayo ay laging nananalangin. Sapagkat sa ating pananalangin, makakaranas tayo ng kalakasan. Sa ating pananalangin ay naibibigay natin sa Panginoon, naidudulog natin sa Panginoon, ano man ang ating mga pangailangan. Magkagain tayo sa panalangin. At sa aking katandaan ay maipapatotoo ko po sa inyo yung aking panalangin sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Ito po ang nagpalakas ng aking buhay espiritual. Ito po ang nagpatibay ng aking pananampalataya. At ito po ang naging kalakasan ko, spiritual, physical. Mga kapatid, magkaisa po tayo ng espiritu. Sa mga salita na aking ibinahagi sa inyo, ay ito po ay pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Magalak sa pag-asa, magmatiisin sa katighatian, magmatyagain sa pananalangin. Purihin ng Panginoon, nagbibigay siya ng banal na salita. Purihin ng Panginoon, nagbibigay siya ng mga pangako. Purihin ng Panginoon sa katapatan niya, sa kahabagan niya, sa kapangyarihan. Ang papangyarihan niyang magpakailanman ay maaasahan natin sapagkat ang ating Diyos, tandaan po natin, nagmamalasakit anuman ang ating pangailangan. Ang Diyos natin ay naglalaan. Kaya nga sabi ko nga dito sa unang salita, siya Diyos ng pag-asa. Magpatuloy po tayong manalangin at asahan natin ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga daing. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa dakilang katapatan ng mga pangako ninyo, sa dakilang kapangyarihan ng banal ninyong pangalan, sa kadakilaan ng pag-ibig nyo sa amin. Salamat, Ama. Kabilangan ng mga pagsubok, ang inyo pa rin pag-ibig, ang ipinadadama sa amin, ang inyo pa rin kahabagan, Panginoon, na hindi nauubos, ay inyo nga pong pinararanan sa amin, na kayo na aming Diyos ay Diyos na mahabagin. Kaya, Ama, dinadalangin ko po sa aming magkakapatid, mga nakarinig, nakabasa ng salita ninyo. Magkaisa po kami ng Espiritu sa pananalangin, sa pagtitiwala at sa patuloy na aming paglilingkod sa inyo. Pagpalain nyo nga po mga kapatiran sa Iglesia ng Fiel, ang may mga sakit, patuloy nyong pagalingin, ang mga nagigipit, patuloy nyong agutin, at ang lahat ng may pangangailangan, sila po, Ama, ay tulungan niyo, sapagkat sila ay inyong mga anak, ipinagmamalasakit. Palain niyo rin, mga kapatiran, sa Iglesia ng Paz ng Tamo. Panginoon, tulungan niyo po ng mga kapatid namin na may mga karamdaman. Sa Iglesia ng Paz ng Tamo ay inyo rin pagalingin. Ang mga kapatid din po namin nasa kagipitan, loobin niyo, Ama, na sila ay malagay sa kaluwagan. Ang mga kapatid namin na nangangailangan sa panahong ito, pangailangan spiritual, material man o financial, abutin niyo po, Ama, sapagkat kayo ang aming Ama, Diyos ng pag-asa sa kahirapan, Diyos ng pag-asa sa aming mga karamdaman, at ang aming Diyos, kayo ang Diyos namin, na may katugunan sa lahat ng mga pangailangan. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi. Ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.